97.7 FM Radyo Maratas Kamo ang gusto. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko halin sa pinanid sang maragtas nga nagbilig sang markas sa pananublion nga kultura, maragtas sang banwa, maragtas sang kapis. Unong hurangan datuay hinabongan adik Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista, kagang manugpagtas ni si Dr. Vicente Vic Villan, maragtas sa kapis. Programang magatalakay sa mga hitabo, lugar, tao, kag pagkabutang nga dako ng papel sa maragtas sa kapis. Kada adlaw sang Sabado, alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sa kapis. Maragtas ang oras in punto alas 11 sa aga. Ay mamatay. Mayong aga Banwa, Ciudad San Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Ay mga manirig. Subong adlaw kita sang Sabado, petsa 20 sa bulan sang Abril tuig 2024. Dugang naman ng mga istorya kang mga kasaysayan mga hitabo. Nagkurit, nagbulig. No, dako ang nangin papel sa maragtas sang Capiz. Aton nga pag-istoryahan sa subong adlaw. Alright, Dong, ma-continue kita na sa hatag sa aton nga mga koturan sang dugang nga background sa mangin performance no sang aton nga mga contingent sa maabot sang nga maragtas sang Capisnon cultural performance no sa maabot nga Abril 27. So ang aton nga part 1 ang banwa sang sapian iring Capiz spaces both building tradition and making of pangayos. So anong bot silingon sini Doc? Anong mga natabo to during that time sa siling i-portray sa aton nga banwa sang sapian, Doc Vic? Ayun. Yun. So inuna namon Ray na mag-perform ang taga-sapian for this topic no na Capiz spaces both building tradition and the making of pangayos kasi diri namin nakita no actually sinite din kasi ini ni Gob na kasi balak niya kasi na magkaroon sa ginatawag na kumbaga confluence of performers kaya lang sa kasi sa subong summer ang aton mga suba ay ay nagkalamala. So dapat gamitin yung waterways para mas realistic bala ang pag-trace back naton sa aton nagigad kay siyempre ang Capisnon as seafarer kailangan kinanglan pakita naton ano bala ang ginatawag na geographic spaces ng Capiz. No, so bala nato na damo siya waterways. Like syempre yung pinakamalaki dira nga suba ang Panay River, no. And interestingly, yung pagbabanggitin nato ng Panay River ay yung nakitaan man ni Gob ang iba't ibang mga tributaries ini nga pwede natin siya i-maximize bala para dira mag-perform ang aton mga kasimanwa na taga sa ibang bahig sa Pilipinas.
At ina ang i-showcase no sang sapian no. Ano bala ang geographic space, yung tsura sang geography sa Capiz, particularly yung kanyang hydrographic identity niya. And in relation to that geographic identity niya, ay ipakita man nato na ginatawag na boat building tradition. Kaya man, kung aton balikan sa kasaysayan bala, kita naton na ang Capiz ay may dako siya nga bahin, no? Ginatawag naton nga seafaring tradition o in general yung ginatawag na maritime civilization. So amo na akong panikasuggit namon nga i-showcase no ini nga topic sang sang sapian no. And ang gusto namin ipakita pa maliban din sa geographic identity yung malaking involvement natin sa maritime civilization at syempre yung the making of pangayaw kasi maayong ma-trace naton ang kultura sa pagpangayaw sang aton mga ninuno. Kaya man, ang pagpangayaw ay isa ka importante git ini nga kultura sang mga Capiz-non. Kay ang pagpangayaw ay isa ka ginatawag na survival narrative no sang mga tumulo yung Capiz-non. Kay without the pangayaw narrative, hindi natin makita ng aton pagka-Capiz-non o pagka-Pilipino. No? Kaya intention din nga dapat i-showcase natin, ipasundayag this coming 27. No? Pag inambal mo nga the making of pangayaws, Doc, anong buot silingon sini Doc? Yeah. Pag sinabi na, paghambalo natin nga the making of pangayaws, ginaudling naton, ginabagtas naton sa nagligad ang mga ginatawag na causality, no? Yung context, yung geographic context, yung cultural context na naging catalyst, no? Kung nga nagbangon o naglutaw sa tungaan naton ang ginatawag na pangayaw. Ang mga pangayaw, we're referring to the Capiz-non kasi naging pangayaw kita sa iba't ibang bahin, no? Sa Pilipinas kag kalibutan man. Kay malayo ang ginabtan ng ginsantuan and explore sang aton mga ancestors. Okay. So mo na ang iga-portray sa aton nga banwasang sapian. Okay. Ang aton nga next contingent will be sa banwasang Maayon. Medyo mahaba-haba ni galing ilang area of coverage. The rise of maritime polities kag mga hangaways and the beginning of the raids in Asia, Doc. Yeah. Ang topic na ini for Maayon LGU, no, ay magsugod, no, sang tuig 1000 CE o Common Era, tugtog sa pag-abot sang mga dumuluong nga kapila sa isla ng Tanay. In short, iga pasundayag ang context ng ginatawag nating pagbangon o paglutaw sang mga maritime states, no, diri sa Pilipinas in general, and specifically sang mga pintados o taga-Panay na nag-raid, no, sa China sang tuig 1174. Bagamat may nakiklaim din ito na maaring mga taga Eastern Visayas din ang nagsalakay sa China o maaring man nga mga taga Central Visayas. Pero dahil
unresolved pa ang isyong ini kag ang explanation sa mga Chino sa mga raiders nila sa 12th century mukhang tumatama sa mga taga-isla ng Panay. Dahil nasa geographic o strategic location tayo sa yung ginatawag na sail lanes ng pag-atake kasi ang mas favorable ang pagbiyahe from Tabla Strait going to West Philippine Sea and northward to Guangzhou Bay. That's why ina-assume ko na mas dirigahalin ang constant attack sa China. Bagamat 1174, minsan 1172 yung date niyan. Pero hanggang 16th century pa ang record ng pagsalakay sa ila pungsod, no? Sa mga ginatawag na mga pintados o Bisaya, no? Okay. Pero anyway, dahil part naman kita sa Kabisayaan, and we belong to one culture, hindi malain nga aton gid nga i-claiman ina ay hindi pa naman ina conclusive kung sa diin gid bala naghalin ining mga itong mga raiders of China of China coast no of 12th century. Pero dahil kita ay may madalom nga kaangtanan sa ginatawag na maritime civilization pag nagpadayon ini sa pag-abot sang mga katsila diri sa Pilipinas kag kita ang ginkuhaan sa mga ginatawag na mga ferocious sea raiders na recorded mismo hindi lang sa Chinese annals that even sa kronika ng mga katsila. Makita mo yun sa narrative no ng mga chroniclers like alimbawa si Miguel Lopez de Legazpi, no? Yung kanyang mga report no sa Mexico, no? Sa Viceroy of Mexico, kag subong man sa iban pa nga mga chroniclers, no? Subong nila Fray Gaspar de San Agustin kag bisan sa Baxter Codex of 1595 madamo sang narrative nga nahalin sa Panay ang nag-atake sa China kahit kay Odi Corpus yung atake sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao, pagsubong man sa Southeast Asia, kag mainland Asia, ay tila naghalin diri sa isla ng Panay, no? Tapos patutunayan natin ina sa performance nga hiwat this coming April 27. Kag it performs ang banwa sang maayon. Okay, it was this time, Doc, nga daw kitaya nagasakop sa China, kag not the other way around. Yeah, actually, Ray, mali ang assumption sa kadamaan na ang mga Chino aya ang nag-unang nag-abot dito sa Pilipinas, hindi na matuod. Kitaya ang unang nagkadto sa ila. Kaya hindi man na sila kabalo mag-explore, maglayag. In fact, during the time of Governor De Selva, nag-request pa ang mga Chinese nga tudluan sila kung paano ang ginatawag na pagbiyahe sa ginatawag naton nga layag, kalalauran. Ay kay lacking sila sa ginatawag na expertise pag-abot sa ginatawag na seafaring. Oo. So anong ginapakita sila sa aton? Yung mga Chinese, may respect sila sa ating expertise sa sea. Both silingon, malawig na ya ang aton na nahibalaan na hanungod sa ginatawag na seafaring. Oo. Kanina ay ginapatunayan ng mga archaeological artifacts, no? Na ang ating mga ancestors, yung Austronesian ancestors naton, naglayag na as early as 5,000 BCE, circa 5,000 BCE. So imagine mo gaano nakadugay. Saan lang sila nag-attempt maglayag? Ang
ang mga Chino pag matagpod lang ila ginlayag tayo parang sa Ming Dynasty pwede natin hambalon nga dira sila nag-umpisa pero hindi pa sila tabaluya sa mga paglayag sa Haiti. Mas diri lang naya sila sa mga gilid-gilid na sa mga Fishing. sa mga isla sa mainland Asia. Pero pag explore na dira sa Haiti, mas ng ancestors na natin nayang nakabalo. Oh, so kita yung nag-discover sa ila kung matuto. Hindi siya lang nag-una sa atin niya. Oo. No? Baliktad na yaray. Oo. Actually, do mo na gid man yang abi, no? Kung kay sa gining iban nga teachers, do mo na man gidang tudlo eh. Pero bot sa lingon niya, Doc, before pa man nga nag-alabutan ining mga mananakop diri sa ton sa Pilipinas, kita na ya una man kumbaga nakalayag na, kumbaga may mga nasakop naman kita gali nga mga areas sa palibot sang aton nga mga isla, Doc. Oo, matuod din na rin kay actually yung ginatawag na maritime jade trade route, no? Balaan mo rin 3,000 BCE pa nag-umpisa. Pag natapos sa 500 CE. So silingon ang maritime jade trade route na ito na solidly I shared experience between the Cham of Vietnam, yung mga IPs of Taiwan, and yung mga Pilipino sa Central Philippines. Wow. So ano ginatawag natin? Ano yung relevance na maritime jade trade route? Ang relevance niya, ginapakita nga mas nauna kaya mag-trade, minmaximize na natin ang dagat for economic purposes and for political relations sa iba na bahin sa kalibutan. Wow. Mas nauna kita sa mga Chino na nagsugod sa ginatawag na Silk Road na nag-umpisa lamang sa tuig 130 BCE kag nagtapos sa 1433 CE. Kung silingon, ang Europe na nag-connect sa China sa tuig 130 BCE to 1453 CE, no? Malayo kita sa Europe. Kung silingon, mas advance siya ang ating geopolitical relationships, yung ating craftsmanship pag-abot sa dagat, kag ang atong skill sa maritime culture. Butsilingon, civilize siya mga Pilipino, nauna kitang ma-civilize siya, no? Pag-abot sa dagat, kung compare natin sa mga Chino, kagsugong man sa mga Europeo. Gani, iyan ang ginatudlo sa aton nga mga eskwelahan nga kita ang beneficiary o recipient sa ginatawag na Chinese civilization and even Indian civilization, pati ng European civilization. Malayo yung aton nga advancement kung ihambing natin yan sa ila. So kay tudlo mo sa mga bata nga recipient kita ang beneficiary sa Western civilization, sa Chinese civilization, kag Indian civilization, hindi na yan matuod. So, ini-scam natin ang mga bata, ini-scam natin ang mga pumulo yung Pilipino, bangod sa atong ginatawag na mediocrity of historical knowledge. So, kinahanglan gid i-unlearn natong ina nga ginatulo naton sa mga kabataan Pilipino. Agud nga ang aton dungog, no? Ay mahataga naton sang consideration para kita nga mga pumuluyo hindi manubo ang aton pagtulog sa aton mga kaugalingon, no? So kinahanglan ri ang kailangan talaga i-learn, kailangan educate tayo sa ginatawag na
kamatuuran sa kasaysayan. Mm-mm. No? Kamatuuran sa kasaysayan. Kumbaga Dok, kita yung una nga nag-impluensya sa ila Dok. Pero subong, kung basihan mo do, ano natabo nga man pagabot sa advancement, medyo na kuan naungusan kita katama, Doc Vic? Mahaba ina nga istorya, Ray. Oo. Kasi may mga factors behind kung na naulihin na kita kay balaan naton ang isa diyan karason kang ginsakop kita sa mga katsila. Wala sila, why gid sila nagpunta sa pagka nailap himulatan nga aton pagkalimtan ang ating glorious past. So, but silingon, tulog sila nagtrabaho para aton malipatan ang ginatawag sa Tagalog na maningning na nakaraan. Paano nila inaagin buhat? Obviously, ginamit nila ang mga social technology na ginpundar nila sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga print technology naging instrument ina para ipalapnag ang katuyuan na hanungod sa greatness ng West, particularly ng Spain. Kag instrumental man inang mga libro sa ila pagpapalimot, no, upang aton malimtan, no, ang atong ginatawag na sibilisasyon, no, ating maritime civilization, para i-rechannel nila ang aton energy, yung ating kinaadman para sa kapakanan, no? Sabitan Tagalog, para sa kapakanan ng tinatawag na imperyo sang mga katsila. So, ginamit nila Ray ang education, no? Ginagamit nila ang education, no? Para aton nakalimtan ng aton matayog nga sibilisasyon, nagligad nga panahon. So maliban sa print media, wala naton gingamit man nila ang force. Yung ginatawag naton nga mga institutions, no? Yung institutional platform like yung government, yung church, no? So nagbuliligay na sila para malimtan nato ng aton nagligad. Kay amo pag ang mananakop kasi baka intrude nila sa mga lugar. But saling sina trabahuin ginanila no para hatagan sang rason kag mahatagan sang legitimization ang ila existence para magpasalamat kita sa ila para ang next generation ng mga Pilipino ay maging palaasa, no? Maging marugsalig lang permi sa di umano ay kadakilaan o benevolence, no, ng West sa Pilipinas. No? So kailan matap na nato na klase sang mindset, no? Sang kaalaman, so-called, no? Kung kaalaman man matatawag yan, no? Na kontra sa aton na pagpumuluyo. Sa bagay sa sulod sang 333 years, no? That's an enough time gid man para mabag-o nila ang ko nanong gusto nila nga i-implementar sa aton nga pungsod. Siguro proceed kita sa part 2, Doc. Part 2 pa lang tayo gali, no? Sige rin. Sa Banwasang Ibisan ang Blood Compact now. Visayan aided the Spanish explorations maning i-portray sa Banwasang Ibisan in Las Islas Filipinas, Asia, Oceania kag creation of Pax Hispanica, Doc Vic. Ayun. Kasubog man sa mga nauna, intended gud ini naton nga topic kay ang gusto naton nga ipakita dire na ang pananakop sa Pilipinas ay hindi siya one way. Nato na ginahambal nila nga kamo nga mga Bisaya in particular, kamo nga mga Pilipino in general
ay mahina nga klase sang sa mga tao. Ang Butsilingon, ginalantaw nila nga ang mga Pilipino at ang mga kapisnon is very passive na na klase sa mga tao para ipakita nila na mas silaya ang makusog, silaya ang maisog, silaya ang may kinaadman, sa aton diri sa sa Pilipinas. Pero diri sa ipipresent ng mga taga-itisan, ipakita natin nga ang mga katsila ay pumanuog sa aton sistema. Nakipagsandugo sila sa aton Anong Butsilingon sini? Makusog ang aton ang atong kultura. Ano sila nagipagsandugo? Ang sandugo ay Kultura. Organic culture natin. Butsilingon, ang sandugo is a cultural instrument ng mga Pilipino para ipaidalom ang lipunan o kulturang Espanyol sa nariyang kultura ng mga Pilipino. Ang Gagkumpa kasi ang sanduguan, ang pakikanghod, pagka nagsandugo kita, pag nag-blood compact, magturingan kita nga ikaw, Kastila, manghod kita. Manghod ko ikaw. Ako ang imo magulang. Pag bilang manghod ay mapaidalom ka sa pagtatap, 'di ba? Pagtatap, pag-alinga, Sang diba? magulang. Sang magulang, 'di ba? Sang magulang. Pag subong man ikaw, itrato mo man ako nga imo manghod. So tatapon mo man ako, alingaon mo man ako, kay nagahulat man ako sang imo care. Amo na ang blood compact. So magbinuligay sila para sa kinaayo, para sa kabuhi kag dungog sang kada isa. So expected man naton nga ang ginabuta ang atong ginahatag sa ila nga pagluwas halimbawa sa ila kabuhi kontra halimbawa sa mga Moro na kalaban nila. Ina-expect man naton mabulig man sila para luwason man atong kabuhi sa atong man mga kaaway. Amo man na sa kinaayo ninyo, gabulig kami para sa inyo. Sa amon dungog, mabulig kami para sa inyong dungog. Pero hindi nila gin respect. Actually, sinabi yan nila Andres Bonifacio at ng mga Katipunero na anong ganti nila sa ating pagpapala? Wala! Kundi pawang kataksilan, kadayokdukan, at kahirapan ang kanilang iginanti sa ating ginawa para sa kanilang kabutihan. So dire, ipakita natin nga nagpaidalom sila sa atong kultura, pero hindi nila nirespeto ang atong kultura, kaya maging foundation ini para sa next part sa pag-rise ng Katipunan nga concrete manifestation sa aton aligot-got sa atong ginakabig nga utod nga nagtraidor sa aton nga mga Pilipinhon. Oo. Ginbuligan man naton sila pati sa mga exploration nga ginawa nga ginhimo naton. Actually sa matuod lang ang mga exploration sa Luzon, sa Mindanao, sa mainland Asia, sa China, sa Japan, sa Oceania, tanan ina nga mga exploration, ang guide niyan ay mga Bisaya, particularly sa isla ng Panay. Ang nagsulod sa Luzon, for example, ay mga Kapisnon. Wow. Ang mga Kapisnon. Kaya after the establishment of the first Christian settlement sa Cebu, sang tuig 1565, nagsaylo sila sa Panay sang tuig 1569, bangod nga naagyan nila ang gutom dito sa Cebu. Kag nabala nila sa isla ng Panay, sa Capiz, damo ya resources sa Capiz. Kamo nagsaylo sila. Sa ila pagsaylo, nakita nila
ang kina-advance ng mga taga-Capiz sa seafaring, sa navigation, no, sa raiding mga activities nila nga ginabuhat sa mga dinag-on nga managligad, kag kinapitalize nila ang expertise nga ina for their own benefit. Oh. So subot silingon, ang nagsulod diya sa sa Manila, hindi ya sila. Sila ra madidong ya, sila ra marikabog sang Capiz ang nag-guide sa ila pagkadto sa Luzon. Pagkadto sa Luzon. Kag pinabagsak ini sang mga taga-Capiz sang tuig, di ba? Kumpletuhin ko na pati petsa. May 24, 1570, no? Pinirde sang mga Capiz ang kaharian ni Rahalaya kag Raha Sulaiman dira sa Suba sang Pasig, sa Pasig. Sabot silingon re, sumakay lang ang mga Katsila, no, sa ginatawag naton nga kultura sang pagpangayaw sang mga Capisnon didto sa Luzon. Kaya ang Luzon, isa lang na kinakalugar nga ginapangayawan sang mga Capisnon. Ginapangayawan man nila ang Mindanao, ang Southeast Asia, pati nga ginapal ko kagaina ang China. Grabe ba? Oo. So kumbaga daw, kumbaga Dok daw, kita ang naghimo sang mga machineries, mga baruto, nagbato to, pero nagpulo siya mga Kastila, ya Dok. Oo. Bala mo rin, ang kapuslanan ng ina, naging concrete ina, as after the fall of Manila, no? Nagbalik sina Digoiti kag Salcedo, no? Subong man sang hubon sang mga hangaway halin sa Capiz para sugato nila sa Visayas si Miguel Lopez de Legazpi, kasi Legazpi hindi na nag-upod sa ila didto. So naghinulatay sila dila sa isla sang Ulutayan. So ang balon ko na ang eksaktong adlaw, actually meaningful inang April 15 sa history ng Capiz kay founding. Damo daya nagkalatabo sang April 15 ha. Tingnan niyo ha. Ilistan yung mga kasimanwa na importante gidang April 15 sa kabuhi sa mga Capisnon. Una, ang April 15, 1571. Ina nga adlaw, no, nangayaw sa Manila ang hubon sang mga Capisnon, no, kag ang alyado sang mga Katsila nga mga Bulanon kag Cebuano para makadto sila sa Manila kag ipatindog ang ginatawag na Colonial Manila. Mga 263 na dagdag puwersa sa nariyan ng 1,500 Visayan forces. And by June 24, 1570, natukod ang Maynila. Ginatawag inasugo nga araw ng Maynila. Wala napasok sa Maynila pag June 24, wow. 1571. Sino nagpatindog sina? Capisnon. Mga Capisnon ina. Pila lang ang mga Katsila dire. Tatlo lang nala sila kagatos re. Ang isang kagatos nabilin pa dito sa Cebu. Ang isang kagatos nabilin sa Panay. Kagang nagkadto dito sa Manila, isa lang na sila kagatos. Paano mo perdihon ang Tagalog forces nga halos 5,000 yan fully armed? Kung wala ang mga Bisaya sang Capiz ang sumalakay sa ila. In fact, prior to the establishment of Manila, gusto pa na luwason sang mga kapangpangan. Ginhangkat pa nila ang mga Bisaya nga mag-enkwentro sila dira sa ginatawag subong na Battle of Bangkusay. That was June 3, 1571. Pinerde man naton ang mga kapangpangan sa Battle of Bangkusay
sang June 3, 1571. O, yan ang unang importance April 15. of April 15. The next April 15, ay ang ginatawag na Battle of Tansa Norte. Mm. Okay, saan yung natabo? April 15, 1898. Mm. So ang enkwentro ay natabo dira sa Tansa Norte na sakop pa sadto sang Banwa sang Panay. Ang objective ay ila waskon ang mga arsenal no sang mga katsila nga ara dira sa Tansa Norte. Mm. Kag ina ang magiging symbolic action no para sa kabilugan nga arangkada sa aton revolusyon dira sa probinsya sang Capiz Mhm. sa bilog nga tuig 1898 no 1898. So tandaan niyo yan no Ray. At mga Yes, Doc. kasibanuan natin. And the last April 15, the symbolic April 15 for the life of Capisnon ay natabo sang April 15 man no 1901. Mm. Amo ini ang establishment sa ginatawag nga civil government sa probinsya sang Capiz. Mm. Ay palaan mo Ray kag mga mahal naton nga mga pumulo yung Capisnon Mm. ang Capiz civil government ang ikadua sa pinakauna Wow. nga civil government nga gintukod sang mga katsila sa bilog nga Pilipinas. Wow. Nauna lang sa aton ang Baliwag Bulacan. ang Baliwag Bulacan ang pinakauna gid. Nga gintukuran sang civil government sa bilog nga Pilipinas. So do permi kita sa ikadua rehaw. Mm. Ang ikauna nga ginatawag nga Hispanic settlement ay Cebu. Oh, kaduang Diba? Panay. So kita man ang ikadua sa Hispanic settlement dira sa Pueblo Panay, Mm. sa Banwa sa Panay, Subong, no? So mo na ikadua. Sa Amerikano, ikadua man kita. Oo. so baka may pattern riya. Mm. Yung amo na. So kung balikan natin Ray, inang sa Ibisan yung ma-emphasize nila inang April 15. 1571. No, Oh. paripakita ang aton kusog, ang kaisog, kag kina-advance sa ginatawag na sea raiding activities. Wow. Okay. So ano Doc, na nato dungog na sang mga kapiston. Pero ba si Ray bala mag-isip ang aton mga pumuluyo nga di nag-collaborate kayo sa katsila. Oo. Yan. Amo gani. Subong sa akong gipatag kagina, pumaloob ang mga katsila sa aton sistema. I see. Therefore, ina nga aksyon contextualize mismo sa volition naton Mhm. no sa atong kaugalingon nga kaayuhan Mhm. kay wala pa sadto sa ginatawag nga Philippine Republic. Mm. So hindi tayo pwedeng sino mag-ako sa aton nga nagtraidor kita kay wala naman Philippine Republic. Mm. Kaya ang Philippine Republic, ang notion of republic ay 19th century lamang yan na conceptualized. Mm. So ano yung context ang aton paghulag, sang aton hublag? Ang context sang aton hulag, paghublag ay organic sa ginatawag naton nga kaugalingon nga puod. So wala pa sang pungsod Oh. So ang ating Kumbaga, Doc, paghulag ara sa context ng puod, hindi pa sa pungsod. And therefore, diin dira ang ginatawag na cooptation, collaboration, no? O ang ginatawag natong pagtraidor, halimbawa sa tumulo yung Pilipinhon, kay wala pa naman ang concept ng Filipino Mm. sa time na yon. Baga daw diba, kanya-kanya Ray? pa that time And therefore, it should be considered as heroism. Oh.
no? Dok, In that kita yang context. gitraidoran sa mga katsila gani, Dok. Kita yang gitraidoran sa mga katsila. Yeah, ang matuod, ang katsila yan nag-traidor sa aton. Hindi yan kita nag-traidor sa ila. Kag hindi man kita nag-traidor sa mga Pilipino, kay wala pa sa concept ng Pilipino. Nan. Baga daw single island pa to that time tanan Oo. Kanya-kanya, I mean, kanya-kanyang mga isla pa to, not Yeah, as a correct, single right. island sa Oo. the Philippines. Alright. Oo. Kuhan kita, Doc, proceed sa kwartero. Kwartero naman. So, mo yeah. yung portray sa kwartero. So magkarugtong lang na sila Mhm. So religious missionaries and La Armada de Pintados during the Spanish colonial consolidation in Islas Pilipinas, no? Ang ginatumod naton diri nga kwan nga religious missionaries, no? Ay amo ini ang panahon nga nagsulod na ang estilo ng mga katsila sang ila ginatawag na colonization Mhm. ay nasa phase na ng ginatawag na consolidation. Tatlo kasi ina-arrange na stages. Una, yung ginatawag na period of exploration, yung tinalaki ko gaya na exploration yan Ikadua, ang ginatawag na period of Spanish integration, and the last one, period of Spanish colonization. Actually, ginatumudan natin diri ang 19th century period. Oo. Sang mga 1840s na NRA kay balaan naton nga ang ginatawag naton nga religious mission o evangelical efforts ng mga katsila ay ara lang ya sa mga coastal areas before the 19th century. That's why may mga tulay. Amo gani nambal nila nga ang Panay was the first island to receive evangelization process, but the last one, no? Nga ginatawag nga na evangelize. O na Christianize. So 19th century lang kita na Christianize. Ini ang panahon ni Bishop Cuartero. Okay. Si Bishop Cuartero ay siya nagsiserve sa Bishopric of Haro sa 1840s, no? I think that was 1842 kung di ko magkakamali, no? And si Bishop Cuartero ang nakasulod sa Central Panay. Oo, sa 1840s Butsilingon, ginasignify niya ang ginatawag na Christianization all over the Philippines. Okay. Entire, Ray? Yes, Doc. Entire Panay Island. Oo. Yun, no? So, nadula ako rin sa kwan. Sa Zoom. Pero arang audio mo, Doc. Arang audio mo sa kwan. Okay, sige. So, padayon lang natin rin, Yes, Doc. Yes, Doc. So gina-represent sang religious missionaries, ang consolidation, hindi lang ng entire Panay Island, but even the whole of the Philippine archipelago, para ma-achieve na sang mga katsila ang ginatawag nila na Hispanization process sa kabilugan sang kapuluan sang Pilipinas, no? Sang kapuluan sang Pilipinas. So amo ini siya ang i-perform sang sang kwartero, no? Para i-emphasize yung role ng mga even ng mga Visayan din, no, for mga hapis nun din for colonial consolidation in Las Islas Pilipinas. Maradamo ang mga Pilipino kapis nga hindi lamang sila nagsulod sa state, sa colonial state, no, para sa ginatawag natin nga entrada or yung military campaign, no, sa Mindanao at pati man sa mga nasa Upland North, kundi subong man madamo sang mga
sang mga kapisnon ang nagsulod sa mga religious missions na ini, no? Para sa kausa na ma-hispanize ang kabilugan sa Pilipinas, no? Kag mapaidalom kita, no? Sa massive exploitation, di ba? Manipulation halimbawa, kag extraction of our natural resources, no? Exploitation sa aton human resources, sa ating technological resources, kag subong man sang atong ginatawag na cultural resources, no? So amo na ang ang context naman ang i-perform sa part 3. Siguro next episode na or next talakayan na Tondre sa masunod nga adlaw sang Sabado. Pero ang Sabado daw muna gid ang highlight gani sa performance nila Baladok. Na 26. Hindi pa man 26. 26 no Kung next. bagare, ining part 3, amo niyaya ang kuan ang pinaka-highlight na sang role ng mga kapisnon. Kasi inang part 1 sa 2, lumilitaw na context yan, sang paghulag sang mga kapisnon, specifically sa atong bilog ka probinsya, pagsulod sang tuig 1896. Kaya kung lang taon mo bala dilare, arao, Katipuneros and Revolutionaries of Capiz, di ba? The Sins of Tapas, the Mambusaw Assembly, Freedom Fighters and War Strategies, no? So, sa klaro, ina-kuan sa part na the Battle of Tansa Norte, the Sins of Dumaraw, the Battle of Balisong, the Babaylanes and Binocos and their contribution to Philippine Revolution, the use of Capiz in the Philippine Revolution, Philippine-American War, World War II and beyond, the bandoleros of freedom fighters, the struggles for sacadas in Capiz, the Tomasites, pensionados and judicial systems in Capiz, the Capiz resistance movement, and the liberation of Capiz during World War II, and the role of Capisnon artists and cultural workers in promoting heritage. So ano ray, specifically, focus na sa Capiz talaga, diretso na sa Capiz ang performance sa part 3. Okay, sige. Medyo palabos na kitabi sa oras diri karon Dok. Pero sunod naman ang iba na. Pero very interesting gid ang aton nga topiko sa buong no. Do tawag sini nagbaskog ang aton nga dungan sa mga ginpresentar mo sa aton nga mga bag-o nga mga impormasyon. Kita na siguro kita diri Dok kay I believe magalantaw ka man no sini aton nga cultural performance sa 27. Ano rin sa 26 abot ako dira sana may oras kita na face to face aral ako sa emo istasyon. Wow. Kaya dalan ko sa hapon man ang kuan sa bandang late afternoon mag-start performance. So ko may oras pa kita doon nga makita dira sa Pwede gid. Para mabigyan na kagad natin isang sang plano pag overview na ining part 3, no? Okay. Sige. Welcome ka gid diri Dok. Always gid diri sa ton nga Radyo Maragtas. Lastly Dok, basi may ibilin ka sa ton nga mga kulturan? So, na-invite ko ang ating mga katimuan sa kabilugan na Pilipinas sa Capiz sa mga makabanuanan at ang naman mga iba't mga sectors sa sulod ng mga kabanuanan na magtambong kita sa ating pagkalantawon ang bongga na performances sa ating mga contingent na mga performers, no? Magaling sa iba-iba nga mga kabanuanan sa kabiligan sa probinsya. And lastly, ginatamayaw ko ang akon nga mga pakaisa dira sa Hagnaya. Kadang akong mga gumangkon dira sa Hagnaya ni Dagtapin, no? Kay Nining, no? Kay kaning natuman ka ila mga kabataan at kasawa. So, maayong ito kaninyo panan.
Okay mga biyan si Dr. Vicente Vic Villan katon nga manugbagtas diri sa Maragtas sang Kapis. Kanami no, kanami sa aton nga topiko subong. Mas baskog aton nga dungan bilang isa ka kapisno. Dako gali nang in papel sa mga kapisnon during that time kati ginasako no, ang sa park sa Luzon no, sa tempo sa mga Kastila maghimo sa mga baruto sa form of navigation. Grabe no, subong tala niya na balaan ng mga impormasyon. Ayo ka, kitaya gali una nag-impluensya sa mga Chinese. Kag hindi yang ang mga Chinese ang unang nag-impluensya sa mga Pinoy. Kitayang unang nagsakop sa ila. Kitayang unang naghatag sang impluensya sa ila, nag-edukar sa ila paano mag-navigate sa kadagatan. Bangod balaan mo ang probinsya sang Kapis, mga Kapisnon, mga mayad niyang mga mandaragat, mga nagapalalawod. So balantayan naman ni ang dugang naton nga mga istorya sang Maragtas sa madason naton nga episode dire gyapon sa Maragtas sang Kapis. Kag syempre kinanglan niyo maglantaw no, lantawon i-witness ang mga performances sa aton nga Maragtas sang Kapis non cultural performance sa maabot nga Abril 27 hapon ina ang performance. Ang parada aga. Balon sa tubig kag payong, remember mainit. Pero muna ang mga maragtaso na ton nga performances nga dapat hindi nyo ma-miss. Makapabaskog pagit sa inyo ang bilang isa ka kapisnon. Wala, very timely ganyan nga ton nga programa. Kag nakita ko nga bisan amat-amat lang, bisan gamay-gamay lang, at least may napapabalo kita. May mga nare-recruit kita nga magkutura na ton nga muni nga mga kapisnon, nga mga dungganon niyang mga pumuluyo. Alas 12:03 oras diri sa ton nga pagpanglagat. Ramogin nga salamat sa inyo pag-upod diri sa ton nga pagpangalagad. Ako ay mga mandirigma. Kapon na lang sa ton nga technical side with Boss Sander Neil Tukong. Oy, nagtunog naman sa ika na pulo kadlaw na sang Kapistan 2024. Kilit anay kita karon sa mga bigatin nga mga aktibidades diri sa Kapistahan. Ivana Halawi, Yang Constantino Glock 9, mga biyan sa Techno Park, Pueblo de Panay, Rojas City. Katmangat sang kapisno, santigan sang kauswagan na tayuyon. Sang kabanwa, sang kahanon, sa una-una kabalat siyaron, hangtop sa tagi pusoon, linahi na kapisno. Kapistahan kulturang kapisnon, ibigan tuyusan. Boss Renante Ortiz Vista para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Ay dali lang. Ari ang mga basi magsunggot ni. Good morning. Mayong odto na Toto Valdizon Escalada, Jane Dominado Estorque, Doy Arthur. Good morning. Good morning, good noon na. Boss Jane Salomeo Escalada, mayong pagpamati lang no, sa inyo. Kay Boss Aiza Villesa, Rhea Lachica, si Ma'am Rhea Lachica Velado Falya. Ay si Kapitana Gloria Lahiras ang Barangay Mahanlod sa Pian. Medayad lang ang pagpamati. Boyeng Clavel, Kagier Edlasi. Salamat sa inyong pag-share, pagtutok diri sa ton nga platontunan.
Para sa 97.7 FM Radyo Maragtas, mayuhom kag balatsagon, kamo ang boss ko. 97.7 FM Radio Maragtas. Kamo ang boss ko.